guys, good day po sa inyo lahat. So ngayon po ay meron na naman akong share sa inyo na video. So for this topic po ay isi-share ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko pag buwan ng summer o tag-init sa mga alaga kong baboy. So kung paano ko ba sila inaalagaan or pinoprotektahan sa sobrang init po ng panahon. So let's go! Ayun po, yun nga, tag-init. So, ang ginagawa ko po ay pag sobrang init ng panahon, kagaya ng buwan ng Abril, Mayo. So, ang ginagawa ko sa kanila ay nilalagyan ko sila ng electric fan. So, nakikita nyo yan. May mga electric fan po yan. So, yan ay pinapagana ko kapag sobrang init, lalo na sa oras ng alas 2 hanggang alas 4. So, sobrang init po yan. Nakatutok po yan sa kanila. Yan, parang protect din po sa kanila yan. So lalo na sa mga buntis na inahing baboy, so kailangan po nilang may electric fan. So ayan o, electric fan yan para mahanginan din sila. So yan, mga electric fan yan. So kaya po sila nilalagyan ng ganyan para para hindi sila hingalin, kasi pag tag-init po ay hinihingal po sila. So minsan po ay pinapaliguan ko sa batok tapos binabasa, pero sa araw-araw kong ginagawa ay mga 8 to 9 or 10 pinapaliguan ko na sila. Tapos pag sa hapon naman, hindi ko sila pinapaliguan, binabasa ko lang ang kanilang batok or tiyan, mga sahita po. So iniwasan ko pong di mabasa ang kanilang baga. So syempre alam nyo na pag tag-init, kakain talaga ng kuryente yung paggamit ng electric fan. So di maiwasan po yun. So sa iba naman po merong exhaust fan. So meron kaming industrial fan. So alam nyo po ang industrial fan, so malaking electric fan po yun. Ginagamit din namin po yun pag sobrang init talaga. Kaya dalawa po yung tinututok namin para yung init po ay lalabas or hindi magkulog. Sa babuyan po ay kailangan bukas lahat yan. Bukas lang po ang babuyan, hindi po siya kulog, kasi para yung init makasingaw. Lalo na po sa bubong, sa building kailangan mataas, tsaka meron pang expansion. Ang baboy po kasi ay wala pong butas yung kanilang balat, tama po ba? Alam ko walang butas eh. Correct me if I wrong mo kung pagkakalam ko walang butas eh, kaya madali silang hingalin. So lalo na po sa mga buntis, madali po silang hingalin pag buntis. Kaya ang dito sa baboyan ay nilalagyan ko talaga sila ng electric fan, yung sa mga buntis. So tinututok ko sa kanilang tiyan. So iniiwasan ko pong hindi makatutok sa kanilang baga. Yun nga, baga. So ayun, minsan sa ulo lang. So pag mahangin naman, syempre di kagamit ng electric fan kasi mahangin. Pero pag walang hangin, so grabe po ang init ng katawan ng baboy, hinihingal ko sila. So ayun, ang nilalagay ko, electric fan o industrial fan. So ginagawa ko po yan lagi pag oras ng alas 2 hanggang alas 4, kasi ganung oras po, sobrang init po yun, lalo na pag summer. So minsan pinapaliguan ko rin, pero hindi araw-araw. Minsan lang pag sobrang hingal na nila, init. So yun po ang ginagawa ko. So sa mga patiner, ganun din, pag sobrang init or sa umaga pa lang, mga 8 to 9 or 10, pinapaliguan ko na sila para pagdating ng tanghali, binabasa ko lang din ang tiyan nila. So minsan di ko iniiwasan, di ko pinapaliguan sila. Kasi siyempre minsan nagkakaubo sila, so sipon, ganun, kasi salubong po kasi minsan. Kaya ganun lang po ang pag-ano sa mga baboy. So ayun po ang ginagawa ko pag sa tag-araw or summer. So sa summer talaga sobrang init, kaya meron talaga silang nilalagay na electric fan
electric fan sa kanila para protection sa sobrang init. So ayan, may mga electric fan sila. Electric fan. Saka ayan, nakatutok. So sa iba kasi meron silang exhaust fan eh. So hindi ko man makita pero may nagkwento sa akin na ganun daw po. So malalaking mga babuyan yun. So kailangan talaga nila ng ganun mga exhaust fan or electric fan. So yan po ang ginagawa ko pag summer o sobrang init. So pag hinihingal, batok binabasa pati tiyan. So alalay ng electric fan. So sa umaga pinapaliguan ko para makatulog sila ng maayos. Tapos pag sa tanghali naman, ayun, lagi ko binabantayan na kung may hinihingal, ayun, binabasa ko yung kanilang batok. So kailangan po alalayan nyo rin ang mga alaga ng baboy. So pag hinihingal po, alam na ninyo po yan kung anong gagawin ninyo. So mas maganda din po yung sa nipple drinker o patupat, kailangan malakas pa ang tubig kasi ang baboy pag sobrang init, inom din yan ng inom eh. So yun din pong isa sa mga ng baboy kasi umiinom sila niyan pag sobrang init. So yun guys, sinishare ko sa inyo yung aking ginagawa pag summer, kagaya ngayon, summer, sobrang init. Maraming salamat po guys sa panonood ng aking video. Isa na namang video po ang na-share ko sa inyo. So sana magkaroon din kayo ng idea kung ano ang gagawin niyo pag tuwing summer or tag-init. So ayun, naglalagay ako ng electric fan. Lalo na sa mga buntis, nalalayan sa electric fan kasi madaling hingalin po ang buntis na inahing baboy. Saka yun nga, sa building ng baboy, kailangan mataas. Tapos meron siyang expansion. So, mapapansin nyo yan na ang init ng baboy sumisingaw talaga pag tag-init. Saka madali silang hingalin. Ang mga baboy madali silang hingalin dahil nga sa walang butas ang kanilang balat, yung sa balahibo. Yung kagaya sa atin na may butas. So tinignan ko wala talagang butas eh yung balahibo na kaya madali silang hingalin. So guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa panonood ng aking video. So sa next video po ulit, mag-share po ulit ako sa inyo ng aking kalaman or experience. So para makatulong din sa inyo. So ayun, thank you. God bless po sa inyo lahat. Shout out po sa aking mga solid subscribers, sa mga silent viewers, sa aking mga katribo pa yan. So maraming salamat po sa pag-suporta sa akin. Hanggang sa muli po. Bye-bye.